Hello guys, once again, this is Ken of Injo Rider. So yung video natin ngayon guys is tuturuan ko kayo kung paano ba mag-install ng piston rings sa ating piston. So tara, simulan na natin. So ito na nga guys, ito yung ating mga piston ring, yung ating piston. So una ko ituturo sa inyo guys yung pagkakaiba-iba nila and yung kung ano yung mga tawag sa kanila. So ito guys yung ating top compression ring or top ring. Ito naman ang ating second ring or secondary compression ring. Ito naman ang ating oil ring. So nakikita nyo napakanipis. Ito naman ang ating oil spacer o oil ring spacer. Nakikita nyo medyo ano siya, medyo zigzag. Oil ring spacer. So manipis din siya. So, dito muna tayo sa ating top ring. So, yung top ring guys saka second ring natin is magkaiba. So, malalaman nyo guys yung pagkakaiba nila sa kinis. So, yung top ring natin guys, ito yun. So, makinis siya. Pag ginanyan nyo ng daliri nyo siya guys, hindi siya magaspang or walang matalim na part. Samantalang ang ating second ring, ayan, pag ginanyan nyo siya guys, parang may matalim sa kanya. Matalim siya. So, lagi nyong tatandaan yung guys kasi hindi sila pwedeng magkapalit. So, yung ating top ring guys, ang purpose ito is pigilan yung compression and para hindi magkatamaan yung piston ring, ay yung piston and tumama dun sa piston wall. And sinisil niya rin yung compression. Samantalang itong second ring naman, ganon din yung purpose niya, pero ito guys, suporta to sa ating top ring. Itong secondary ring natin. So, ito namang oil spacer na dalawa. Ang purpose naman ito guys, is linisin yung mga excess oil na iniiwan itong ni oil spacer natin. And then, itong oil spacer din na ito guys, is nagko-control din siya ng oil. Pero more on, itong dalawa, yung naglilinis dun sa oil na natitira sa kanya. So, sunod naman natin guys yung pagkakalagay-lagay nila. So, yung pagkakalagay-lagay naman ito guys, is uunahin natin yung top ring. So, yung top ring guys, dito siya sa may taas ha. Itong part na to, top ring, dito siya sa may taas. Yan, itong part na to. Yan, dito siya nilalagay top ring. Yan, dyan siya. Top ring, dito siya nilalagay. So, kung makikita nyo dito sa aking papel, top ring. So, dito siya sa taas. Yan ang ating second ring naman. So, dito siya sa pangalawa. So, ito naman yun. Yan, dito siya nilalagay. Yan, dito. Then, yung ating, unahin natin guys yung ating, oil spacer. So, ito yun. Oil spacer. So, dito naman siya nilalagay. Sa pangatlo. And then, yung ating mga oil ring guys, is nasa pagitan ng oil spacer. Yan, kung nakikita nyo. Oil spacer, oil ring, oil spacer, oil ring. So, nakapagitna yung spacer guys. So, kung ilalagay natin siya guys, is ganito yung magiging itsura niya. So, ito. Nakagitna siya guys. And then, pag ilalagay nyo naman yung spacer guys ha, lagi siya nakano guys, lagi siya magkahiwalay. Yan, nakaganyan. Huwag nyo siyang ilalagay guys na na magkapatong ng ganito. Mali siya nun, mali. So, dapat pag ilalagay yung spacer, nakaganyan. Hindi siya magkapatong. So, yung paglalagay naman ng mga ring guys, hindi yan basta-basta nilalagay guys ha. So, yung paglalagay naman ng spacer guys, hindi yan basta-basta. Meron din yung sinusundan na na lugar para hindi mag-leak yung ating oil. So ito 'yon. So kung nakikita niyo tong ating piston guys, is meron siyang arrow. So ano kasi to, piston siya ng Mio. So ang pagkakapwesto nito guys is ganito, yung arrow. Yan. Nakababa yung arrow. So kaya nakababa yung arrow guys kasi meaning nung nasa taas nito is intake.
And dito naman sa baba is exhaust. So kaya yung arrow niya is pababa. Papasok yung gas, combustion, susunugin, then exhaust. So kung makikita nyo dito sa ating logo guys, ganun din yung itsura niya. Meron akong arrow pababa para alam nyo. So itong gitna na to guys, ito yung ating thrust surface. O yung meaning, dito pumapasok and lumalabas yung ating gas. After nya, sunugin din. So ito yung ating taas, intake. Ito yung ating exhaust. So ito yung linya niya sa gitna. And then kung nakikita nyo naman itong linya sa may gitna rin. So ito yung ating piston pin. So kung makikita nyo itong butas na to guys, nilalagay dyan yung piston pin patagos. Yan, para hindi malaglag yung ating piston pag nilagay sa ating sikunyal. So ito yung space na yun. So bali ganito yung itsura niyan guys. So ano ba yung purpose nito? So yung purpose nito is bawal tayo maglagay dito ng ating mga ring gap. So ito yung ating tinatawag na ring gap. So bawal tayo maglagay dito, 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 at dito. And then syempre pag ilalagay natin siya guys is mamimili tayo ng mga lugar na pwede natin sa kanya paglagyan. So unahin natin itong top ring. So yung top ring ko guys is ganito nga yung piston. So dito ko siya ilalagay. 45 degree pagitan ng intake at ng piston pin. So pag ilalagay siya guys, ganito naman. Ipasok nyo ng isang side. Then dahan-dahan nyo siyang ikutin hanggang sa makapasok. Ulitin ko. Ayan. Lagay nyo lang siya. Then dahan-dahan nyo lang siya ikutin. So yun. Nakalagay na yung ating top ring. 45 degrees ng intake and ng piston pin. So isusunod naman natin ang ating second ring. So yung second ring naman guys is gusto ko siyang ilagay 45 degrees ng intake and piston pin sa may right side. So ito siya. Ilalagay ko siya rito. Then ganoon na din yung process guys. Ikutin nyo lang siya nun. After nyo siyang ilagay. So halimbawa guys, gumagalaw yung ring gap ma-adjust nyo pa naman yun pag nakabit nyo na lahat. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya kinakabit para hindi kayo malito. Yan. So 45 degrees ng intake sa piston pin sa may right side. So makikita nyo guys, ito yung aking ring gap ng aking top ring. Ring gap ng aking second ring. So magkalayo siya guys, magkahiwalay. So susunod kong ilalagay yung aking spacer. So yung spacer guys is gusto ko siya ilagay between ng 45 degrees ng piston pin and ng exhaust sa may right side. So ito siya. Ayan yung arrow. Ito siya. Lagay ko siya rito. Then ganun din guys, ikutin nyo lang siya. So yun, nakalagay na siya. And then doon pa lang tayo ilalagay itong mga ating mga oil ring. So yung oil ring ko guys is dahil meron ng tig 45 degrees yung yung mga nalagyan ko na ng oil gap ay ng ring gap. So yung aking oil ring guys is dito ko na siya ilalagay. So yung dalawang oil ring ko na natira, paghahatiin ko sila dito sa part na to. So ito yung aking arrow. So yung isa ilalagay ko siya rito. So paghahatiin ko sila guys, make sure na nakahati sila. Then dahan-dahan sa paglagay guys para di masira ang ating mga oil rings or mga ating mga piston ring. Ito na guys, nalagay ko na siya. So ito yung kanyang gap. Hindi na masyadong kita yun, yung kanyang gap. So isusunod ko yung isa pang oil ring dito din, pero medyo medyo magkatabi lang. Pero okay lang yung guys kasi yung spacer naman is is nakalagay yung kanyang ring gap sa ibang sa ibang angle. So dito ko rin siya ilalagay guys, pero medyo magkalayo din ng kaunti.
So ito na guys, nakalagay na siya. So check natin guys yung pagkakaano nating mga ring gap. So thrust surface, intake, exhaust, piston pin. So dapat wala nakapwesto dyan. So unahin natin i-check yung ating top ring. So 45 degrees ng intake and piston pin, left side. And then yung ating arrow pababa. So ito titignan natin. So top ring, so ito siya. Yan, medyo sa 45 degrees nakatanggal. Gumagalaw kasi guys pero pwede nyo namang itama mamaya yan. Pag ikakabit nyo na sa inyong block. So sunod natin check yung ating second ring, 45 degrees ng intake saka ng piston pin, right side. So ito siya, tama. So nakikita nyo guys, magkahiwalay siya. Then sunod natin i-check yung ating mga spacer and ating mga oil ring sa baba. Take 45 degrees kabilaan, left side, right side. So i-check natin kung kaya ng ating camera. Ito siya guys. Yeah, hirap. Ito yung oil gap ng isang oil ring. Samantalang ito naman yung isa. So magkahiwalay din siya guys, then merong spacer na pagitan sa gitna. Medyo hirap yung camera ko guys eh. Yan. Isang gap dito and isang gap dito. Magkahiwalay na siya guys, then may spacer pa sa gitna. And then may kita dito sa may diagram. Yan. Oil ring. Then yung ating spacer sa may kabilang part. So yung gap ng oil spacer guys is mahirap siya mahirap siya hanapin eh kasi so ayan guys, ito. Kung nakikita niyo ito parang dalawang maliit. So ayan, nagkatamaan kasi siya eh. So tama lang 'yan. So kung nakikita niyo guys na nasa kabilang part siya. Yan. Andito yung mga gap ng ating oil ring and ang gap ng ating spacer. So ayan. So yun na nga guys, ganun ang paraan ng pag-install ng ating piston ring sa ating piston. So kung makikita nyo sa video guys, yung paglalagay ng gap nga is hindi siya magkakasama sa 1 degree. Kasi guys, pag yung mga piston gap is magkakasama sa 1 degree, may tendency na mag-leak yung oil natin papunta sa may combustion. And pag nangyari yung guys is uusok yung ating motor kahit na bago ang ating mga piston ring. And pwede rin na matuyuan yung ating motor ng langis dahil nga may nag-leak siya papunta doon sa may combustion. So may napanood akong ibang video guys is iba-iba or marami akong pinanood na video and iba-iba yung paglalagay nila ng gap. So yung masasabi ko lang dito guys is nasa sa inyo kung saan nyo gusto ilagay yung gap. Basta ang importante guys is hindi sila magkakasama sa 1 degree. So yun na nga guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, supportahan nyo po ako. Like, share, and subscribe. Once again, this is Ken of India Rider. Ride safe.